Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. This is your reading for November 16 to 22 or kung kailan mo man mapanood ito. Thank you so much Sagittarius sa iyong patuloy na pagsubaybay. Gusto ko lang magpasalamat and grateful ako at malaking tulong inyong mga likes, shares, comments. Regarding private reading, panoorin nyo yung gandulo. Nandyan po yung lahat ng detalye, pati na rin yung mga nakasulat sa description. Okay, mga energies na masasagap natin dito, hindi ko kontrolado yan. Pwedeng energy mo yan or energy ng person na nakakadil mo. Maaaring sa iba, nangyari na, maaaring sa iba, mangyayari pa lang. Okay? Hindi pare-pareho. Okay? Hindi lahat makaka-relate kasi collective reading lamang ito. Uy, possible na may travel ka, oh. Baka may lakad ka ngayong 16 to 22. Pwede rin may long distance communication daw. O yan. Baka meron kang ka-video call, kausap from malayong lugar, especially abroad. Okay, so parang merong element dito ng LDR, kung love life ito. Oo, especially yung mga singles daw, merong exciting na experiences na paparating sa mga single dito. Pero para sa iba, pwede ito ay may kinalaman sa pagle-level up ng iyong career or travel na related sa career. Ayan. Oy, something about physical connection. Going physical with someone. Alam niyo na 'yon. Hindi ko nababanggitin yung exact word. Yan, especially sa mga may existing na relationship dito. Or meron ng mga kakonect. Sabi dito uy, makakahanap ka daw ng bagong passion or heightened sexual attraction. Okay, yung iba dito may opportunity kayo na makabuo ng baby. Kung nagtatry kayong gumawa ng baby, ito ay isang sign. Okay, basta may pagniniig, may pagvo-volt in. Yan ang tawag ko na lang doon. Pagko-connect physically. Okay, alam nyo na yon. So, ayan. If you are single, mag-ingat ka daw sa mga temptation na maaaring sa bandang huli ikapahamak mo. Okay, so, yan. Yung mga ayaw majontis, mag-ingat. Pero yung mga magustong majontis, ito ay green light or go signal. Anything na may na related sa bata or sa anak ninyo, may something. Pwede rin ganun. Or good news in relation to sa mga may anak na. Okay. Sunshine, ang ganda. Pag sinabi nating sunshine, all things beautiful, pleasant. Ayan, no. The sun is shining on you. O, nagliliwanag sa iyo ang araw. Pagdating sa career mo, pagdating sa business mo, may mga good news, may mga magagandang ganap, possible na may pag-level up, growth, improvement, at saka good news or good news about relationship or something like magandang maging kalalabasan ng ng mga pag-uusap or communication. Yan. So, yung iba dito, sabi about communication. So, ibig sabihin kung nag-e-expect ka na, kukontakin ka, pwedeng yan na yun. No, romantic man ito or hindi. O, nag-e-expect ka na magparamdam sa'yo, nag-e-expect ka na maging maganda yung pag-uusap nyo, eto na yun. Sunshine card. Sagittarius, meron ka ring society. Say yes to all the wonderful invitations. Wow, offers. Offer or invitation ito na paparating sa iyo.
Sagittarius, no? Maganda, positive ito. Ayan, no? Ito yung excellent networking opportunities. So, yan, kung balak mo yung mga sales, online selling, networking, ayan. Andito yung mga opportunity mo pagdating sa networking, marketing, yan. Marami kang pwedeng makakonect or maging client or mga makaka-transact, makaka-deal, makakausap, maaaring lalawak yung mga connections mo, contacts, kakilala, ayan o. Yung iba na naghahanap ng love interest or yung mga single dito, ito ay good sign. Okay? Sa mga naghahanap ng person or jowa. Kasi pwede kang may ma-meet, no? Positive work outcome. So, ibig sabihin nito, magagandang resulta ng ginagawa mo, ng trabaho mo, o ano man yan, ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo na yan. Ibig sabihin, magiging maganda yung bunga niyan. Yung pinaka-outcome. Consistent efforts, take note. Kung nag-effort ka, Sagittarius, may aanihin kang positive outcome dito. Pero kung wala, syempre, obvious. So, if you are consistent na nagpuput ng effort yan sa iyong mga ginagawa or gustong ma-achieve, yan. Ito yun. Magdadala sa iyo ng reward ngayong 16 to 22 of November. Possible na mabili mo na ito kung ano man itong gusto mong bilhin. Ayan, major purchase daw. So, mukhang meron kang i-score rin o bibilhin. Mabibili mo na siguro yan. Okay, ito rin yung time na i-reinvent mo yung sarili mo. Ayan, siguro may mga gusto kang baguhin. Hindi ko alam kung physical ito or hindi. Pwedeng physical, pwedeng hindi. Kasi parang nire-reinvent mo yung sarili mo eh. Change image, no? Pwedeng ganun. Ayan, may transformation na magaganap sa'yo itong 16 to 22. And this is something na parang magbibigay sa iyo ng panibagong excitement. No, kasi ayan, dahil dito sa transformation na yan, ano man to, basta may pagbabago pa parating sa iyo. Sa sarili mo man yan or sa sitwasyon mo, Sagittarius. And ito something na ma-enjoy mo. Itong bagong chapter na to or itong change na ito, positive change. Okay? Okay, pwedeng iba mag-iiba na yung status ninyo from single to may jowa. Yung iba pwede namang from no job to hired, o diba? Or from long hair to short hair. Depende kasi kung ano tong transformation eh. Sabi ko nga, pwedeng physical, pwedeng hindi. Pwedeng may kinalaman sa katawan mo, sa sarili mo, or sa sitwasyon mo. Okay? Tignan na natin yung love life mo, Sagittarius. Hoy, runner. Mukhang tatakbuhan ka nito ah. Or pagod na. Pagod nang umiwas. Kasi sabi dito, I don't want to run anymore. Ayaw na ng habulan, ayaw na ng maghabol, or ayaw na takasan, pagod na. Ayan, ha? Either energy mo yung mga makukuha dito or energy ng person na kadil mo dito sa iyong romantic connection. Pagod na nga, ayan Sobrang nakaka-stress na ito para sa iyo or para sa kanya, nakaka-drain na. Sabi nga pagod ng tumakbo, pagod ng tumakas, umiwas. Kung sino man yan sa inyo. Okay? Ayan feeling guilty pa. Mukhang may kasalanan pa yata yung isa dito.
Ano ba to? Pinagtataguan mo ba to? Or ikaw yung iniiwasan niya, pinagtataguan niya? Ayan ha, pwedeng ganun. So, yung isa, napapagod na to ng kakahabol. Kung meron man naghahabol dito. Tas yung isa, pagod na rin naman siya ng kakaiwas, kakatago. Okay. Pero parang yung isa dito, gusto pa niya. Kasi ayan, no? Andun pa rin yung love para dun sa isa. Pero yung isa parang umiiwas na Yung isa ayaw na niya, ayan, no? Sobrang drained na siya, ayaw niya na, pagod na siya. Pero yung isa, ayaw naman niya na magkahiwalay kayo. O ewan ko kung sino sa inyo yan. Despite the distance. So, ayan, pwedeng hindi na kayo together Ewan ko. Or disconnected kayo lately, hindi ko alam. Pero yung isa may love pa rin sa kanya. Pero yung isa wala na, nakaka-stress na. Or pwedeng this is also you at the same time. Love mo pa rin yung tao, kaya lang parang kryptonite, no? Di ba may mga ganun? Mahal natin, kaya lang nadidrain na tayo, pagod na tayo. So, iisipin, mas pipiliin natin yung well-being natin. So, depende yan sa'yo. Okay? Basta meron ditong feeling guilty, merong runner, meron na nadidrain, nai-stress. Okay. Tignan na natin yung additional messages mo sa tarot cards. The Moon card, pwedeng merong Pisces energy. Hangman. Yes, strong energy ng Pisces. Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. At saka water sign na okay. Pwedeng another water sign. Kasi ito, Pisces. Pero more, sige, pwedeng more on Pisces energy. Or pwede rin namang Scorpio or Cancer or Scorpio. So, mukhang merong may transformation talaga. Kasi dito sa reinvent yourself, it's a positive transformation. And yun din yung nafe-feel ko dito sa hangman mo nakikita ko, may pagbabago ditong maganda. Ito rin, nakikita ko dito, ayan nakikita mo yung zipper. Meron ditong something na, mag-a-unfold sa iyo. Okay, and yun yung panibago na papalit Yun yung marireveal kung what's on the other side nito, natatakpan ng mga dahon. So, nakikita ko dito, pwedeng magkaroon ka ng new perspective, realization, and magbabago yung mga bagay-bagay, Sagittarius, once na mangyari itong transformation na to. Oo. Kasi mag-iiba na yung paningin mo sa mga bagay-bagay, mag-iiba na yung pag-iisip mo. The way, kumbaga kung paano makita yung sitwasyon or yung bagay-bagay, yun yung magbabago Okay? So, yun yung nakikita ko dito. And also, maaaring there is a situation here na a period ng non-action kasi hangman is nakabitin. Pwedeng ito yung wala kang gagawin, hayaan mo lang mag-unfold yung mga bagay-bagay sa iyo, yung sitwasyon, and then doon magliliwanag yung kaisipan mo. Kumbaga relax, sit and watch lang muna. Yun yung nafe-feel ko rito. Okay? Yan. Hayaan mo lang. Hayaan mo mag-unfold yung sitwasyon. And doon mo makikita yung transformation. Doon mo makikita yung new perspective Doon magbabago yung isip mo Sa bottom ng deck mo pala, ayan puro pagbabago yung cards mo rito. Ito. So, definitely may magandang pagbabago. Ayan. Wheel of Fortune nakatayo. So, nakikita ko dito, this is, kapalaran mo talaga ito na mangyari. Yun yung nakikita ko. Then, kasi dito sa hangman, wala kang magagawa talaga dyan So, pwedeng talagang ito ay nakatakdang mangyari sa'yo.
O, nakikita ko, better things para sa iyo pagdating sa financial, sa career mo. Ito ay sign ng pagiging accomplished, si Queen of Pentacles. So, nakikita ko na magiging successful yung outcome dito, kung ano man tong gagawin mo. Sa career mo, sa business, kasi parang may something dun about networking. Or sa sarili mo, kung personal development ito. Kasi nga, i-reinvent mo yung sarili mo. So, sa nakikita ko dito, ito ay isang magandang pagbabago para sa iyo. Okay, ito ay isang pag-upgrade or level up pagdating sa sarili mo. O anumang aspeto yung babaguhin mo rito or magbabago para sa iyo. O kasi pwedeng circumstantial, pwede talagang may magaganap sa iyo So, nakikita ko dito, successful partnership. Kung may mga ka dito, makaka-deal ka, successful na transactions. And ang nakikita ko dito is, etong Two of Cups, hindi lang to laging romantic. Pwedeng someone na makakasundo mo. Mag-a-agree kayo sa isa't isa Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng, pwedeng magkakasundo kayo sa isang bagay. Nafe-feel yung isa't isa. Pwedeng friendship, pero pwede rin namang romantic or bagong partnership. Yan. Romantic or business partnership. Okay. So, nakikita ko dito, pwedeng may mga hidden. May discovery ka, dear. Oo, kasi ito, yung moon card mo. Nakikita ko kung ano man yung misteryoso para sa'yo dito sa moon card, yung hidden, yun na yung mabubuksan dito sa zipper ni Hanged Man. So, unti-unti nang laladlad sa yan. Ano ba tawag dito? Unti-unti nang mare-reveal. Okay? Matatanggal na kasi yung pinaka-zipper na yan So, nakikita ko meron something na ma-unlock, mare-reveal. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko dito. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Sagittarius, take care. God bless po, Push. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.